Pero bago po tayo dumako sa ating mga issue at mga balita, narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Mga kanyusik, ang Panginoon daw po ay sinusubukan tayo sa tatlong paraan. Number 1, He gives you what you want immediately and tests your gratitude. Yan po ay nakasaad sa Thessalonians chapter 5 verse 18. Minsan, ibinibigay po agad ng Diyos ang ating mga dasal, ang ating mga hiling, hindi lang para tayo ay pasayahin, kundi para subukan din ang laman ng ating puso. Tayo ba ay madaling makalimot? Kapag ba natanggap na natin ang dasal natin, ay hindi na natin naaalala ang Diyos. Minsan ganun mga kanyusik, no? Pag nasa sobrang taas ng emosyon, yung sobrang tuwang-tuwa tayo dahil finally, ayan na, natanggap na natin yung matagal na nating dinarasal, yung matagal na nating hiling. Parang nakakalimot naman tayong magpasalamat sa Diyos. Gustong subukin po ng Diyos kung marunong ba tayong magpasalamat at mananatili pa rin ba tayong nakakapit sa Kanya kahit sinagot na Niya ang ating mga panalangin. Number 2, He doesn't give you what you want and test your faith. Nakasaad po yan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. May mga pagkakataong hindi ibinibigay ng Diyos ang ating hiling. Hindi dahil sa hindi niya tayo naririnig, kundi gusto niyang subukan kung tayo ba ay mananatiling nagtitiwala sa Kanya. Kahit hindi natin nakuha ang ating inaasam. Sinusubok niya ang ating pananampalataya at ang ating pagtitiwala na mayroon siyang mas magandang plano sa atin kaysa sa plano natin para sa ating sarili. So gustong malaman ng Panginoon kung sa mga oras ba na hindi niya ibibigay sa atin yung ating matagal nang inaasam, yung ating mga dasal, mananatili ba ang ating pananampalataya sa Kanya? Mananatili ba tayong nagtitiwala sa Kanya? Number 3, He delays what you want and tests your patience. Minsan, hindi po agad ibinibigay ng Diyos ang ating hinihiling. May mga pagkakataon na pinapaghintay niya tayo. Hindi para ipagkait, kundi para ihanda ang ating puso. Sa paghihintay mga kanyusik, nasusubok po yung ating pasensya. Kaya ba nating magtiwala kahit walang kasiguraduhan sa oras? Kahit hindi natin alam kung ibibigay ba ng Panginoon yung ating hinihiling o hindi niya ibibigay. No, hindi natin alam kung may hinihintay ba tayo o wala. Pero yun nga po, no, yung pagsubok doon ng Panginoon. Kung tayo ay magtitiwala na ibibigay ng Panginoon sa tamang oras yung mga hinihiling natin. Ang delay mga kanyusik ay hindi denial. Sa bawat araw na tayo po ay naghihintay, unti-unti tayong hinuhubog. Natututo tayong magtiyaga, mapagkumbaba, at manalig ng mas malalim. Dahil kung ibibigay agad ang lahat, baka hindi pa po tayo handa sa responsibilidad at pagpapahalaga sa biyaya. So, di ba, lagi nga nating sinasabi mga kanyusik, no? Yung Panginoon sa mga dasal natin, mayroon siyang tatlong paraan ng pagsagot. Yes, kung ito na yung tamang panahon para ibigay niya sa atin yung ating dasal, yung ating mga hinihiling, yung ating pangarap, at kung ito ba ay makakabuti sa atin. So, yes, yung kanya magiging tugon, ibibigay niya talaga sa atin yung ating dasal, yung ating hiling. Pero meron din po siyang sagot na no.
Yun yung kapag alam niya na hindi makakabuti sa atin, hindi para sa atin, yung ating pong pinagdarasal sa Kanya, kahit anong gawin nating pagmamaktol, umiyak man tayo dyan, hindi niya po ibibigay kasi alam niyang hindi ito makakabuti sa atin. At number 3, nasagot din daw po ng Panginoon sa ating mga dasal ay wait. Ayan. So yan, pinaghihintay tayo ng Panginoon dahil hindi pa ito ang tamang panahon. Makakabuti sa atin yung ating dinarasal, pero hindi pa ito yung takdang panahon para ibigay niya ito sa atin. At doon po sa 3 sagot na yun ng Panginoon, meron pala siyang pagsubok din sa atin, ano? Gusto niyang matest yung ating gratitude kapag ibinigay niya sa atin yung ating mga dasal agad-agad. Now, may mga pagkakataong mga kanyusik, no, na ang bilis sumagot ng Panginoon, ang bilis sumagot ng yes ng Panginoon sa ating mga dasal. Yun po ay tinitest niya or sinusubukan niya yung ating gratitude. Kung tayo ba ay marunong magpasalamat sa Kanya kapag ibinibigay niya na sa atin yung ating pong mga dasal. At number 2, kapag no yung Kanyang sagot, sinusubok din po niya yung ating pananampalataya. No, na sa kabila ba ng pagtanggi ng Panginoon sa ating dasal, mananatili pa rin ba tayong nakakapit sa Kanya? Mananatili pa rin ba yung ating pananampalataya sa Kanya? At kapag naman wait ang sagot ng Panginoon, sinusubukan niya po ang ating patience, ang ating pasensya. Ang mga pagsubok pa ito ng Diyos, mga kanyusik, ay hindi po maituturing na mabigat, no? Pero patunay lamang po ito na inihahanda po tayo ng Diyos para sa mas maganda niyang plano para sa atin. Inihanda niya yung ating puso, ang ating kalooban, at ang ating kakayahan upang 100% tayong maging handa na tanggapin po yung Kanyang biyaya. Ang bawat pagsubok, mga kanyusik, ay parang paghuhulma. Masakit, nakakapagod, at minsan nakakalito. Ngunit dito po tayo pinapalakas, pinapalalim ang pananampalataya sa Kanya at inihahanda para sa mas malaking layunin. Kung walang hirap, walang lalim, kung walang pagsubok, wala pong paglago, no? Kaya sa mga panahong tila mabigat ang lahat, piliin po rin po nating magtiwala. Dahil ang pagsubok na dinaranas mo ngayon ay maaaring patunay na may inihahanda ang Diyos na mas maganda kaysa sa inaakala mo. Kaya yung mga sagot ng Panginoon, mga kanyusik, sa ating mga dasal, may ibig sabihin yan, ano? Hindi lang yan basta sumagot ng Panginoon, kundi yan po ay may purpose, may dahilan. Sabi nga po sa Isaiah chapter 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." So ano man yung maging tugon sa atin ng Panginoon sa ating dasal, wag po sana tayong magtatampo o madidismaya, mga kanyusik, lalong-lalo na kapag hindi niya agad ibinigay yung ating matagal ng minimiti, no? Dahil alam naman natin na mas maganda ang plano ng Panginoon kaysa po sa plano natin. At anuman ang Kanyang maging tugon sa ating mga panalangin, ay hindi niya tayo iiwan. Kahit sa mga panahon ng pagsubok, nariyan pa rin po ang Diyos para tayo ay alalayan. Sa oras man ng saya o luha, nariyan ang Panginoon, hindi niya po tayo pababayaan. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Wednesday.